Minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin, minamahal sa oras nito. At ang Diyos ang maglangis at magpala sa kanyang mga banal na salita. Let us pray. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, Ama namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, kami walang sawang nagpapaabot ng aming papuri, ng aming pagsamba, ng aming pasasalamat, mahal na Panginoon, sa iyong kabutihan, sa buhay ng bawat isa sa amin, mula ng araw na ikaw ay aming makilala, hanggang sa mga oras nito, Panginoon, hindi po namin naalala na kami yung iniwan at pinabayaan. Kailanman hindi ka nagkulang, mahal na Panginoon. Sa oras nito, narito po kami sa pinakamahalagang bahagi ng iyong banal na gawain na aming pakikinig ng mga banal mong salita. Panginoon, buksan mo ang aming puso, buksan mo ang aming pangunawa, maging abang lingkod, tunisagan ng akin, wala po akong magagawa. Anoint thy words, Lord, put thy words in my mouth, leading prayer for beloved, honorable pastor, in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong hadlang sa aming pakikinig. Cast out right now, and by the power of darkness, in the mighty name of Jesus, bless us in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say, amen. Pinamahal, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Mga minamahal, walhatiin pong dikilain ang banal at mapagpalang pangalan ng ating mahal na Panginoon. All the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and I give double honor and respect. Our dearly beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the intent prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories, blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, to whole blessed Almeida family. And pleasant afternoon po, minamahal sa sa mga katuwang, sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoon, sa lahat po ng aking mga kapwa manggagawa at kapwa mangaral, sa lahat po ng ating beloved choirs, mga minamahal beloved musician, at mga minamahal sa lahat ng ating minamahal na mga bisita, kung meron man, ay welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, at sa lahat po mga minamahal ko ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid, mga minamahal na narito sa oras nito, sa dakong ito, mga minamahal, salamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo po'y muli pong pinagbuklod ng ating mahal na Panginoon ng kanyang dakilang pag-ibig at pagmamahal. Salamat sa pag-iingat ng Panginoon, sa proteksyon ng Diyos. Kayo po ay payapa, ligtas, minamahal, na nakarating sa lugar na ito upang sama-sama tayong sumamba at magbigay papuri at magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Mga minamahal, tunay na isang dakilang biyaya at pagpapala na tayo po ay naandito ngayon sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Bagamat ang iba sa atin ay may kinakaharap ng mga problema, mga pagsubok, mga suliranin, mga minamahal, ngunit alam natin na nasa Diyos ang kalutasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang iba sa atin ay nanghihina, nanlulupaypay, mga minamahal sa maraming mga kadahilanan, ngunit alam natin na nasa Panginoon ang ating kalakasan. Purihin ang ating mahal na Panginoon at luwalhatiin po minamahal ang kanyang dakila at banal na pangalan. Mga minamahal, ang Diyos po ang magpala at ang Diyos ang magbindisyon sa kanyang mga banal na salita. Mga minamahal, pag-aralan po natin ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Ating pong ihanda ang ating pong ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia. Lalo tigit sa lahat, ihanda po natin ang ating pong mga sarili, mga minamahal, sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, the danger of backsliding. The danger of backsliding, yung panganib, mga minamahal, sa ating pagtalikod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. But before, mga minamahal, kayo po muna pinapaabuti ng aking pagbati sa lahat po ng ating mga webcast viewers, sa lahat po mga minamahal ko ng ating minamahal na mga kababayan in abroad, mga minamahal na patuloy pong umaantabay, sumusubaybay ng banal na gawain po natin, mga minamahal, at ganoon din naman, mga minamahal, sa buong Luzon, buong Visayas, buong Mindanao. Mga minamahal, salamat sa ating mahal na Panginoon sa ginintuang pagkakataon na tayo po ay pinagkakalooban pa ng Panginoon ng malaya, mga minamahal, na oras at panahon para po may pangaral ang salita ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat darating po ang araw, darating po ang panahon, ay ipagbabawal ang ganitong mga pagkakatipon. Darating po ang araw,
darating po ang panahon, maging ang pagbabasa ng Biblia, mga minamahal ko, ay ipagbabawal. Maging ang pagbanggit sa pangalan ng ating mahal na Panginoon ay ipagbabawal po yan, mga minamahal. Kaya sabi ng Biblia, redeeming the time, because this time, in our time is evil. Ating pong samantalahin. Minamahal ko, ang panahon, sapagkat ang panahon nating kinakaharap ngayon ay panahon ng kasamaan. Amen? At habang malaya pa tayong sumigaw, sumigaw tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Habang malaya pa tayong pumalakpak, habang malaya pa tayong magbasa ng Biblia, habang malaya pa tayong magkakatipon ng ganitong uri ng pagkakatipon, ay samantalahin po natin ang ginintuang pagkakataong ito para maluwalhati ang banal at dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Dahil kung dumating man ang araw na ipagbawal ang ganitong pagkakatipon, mga minamahal, ipagbawal, mga minamahal, ang pagbabasa ng Biblia, ang ganitong uri, mga minamahal ko, ng fellowship, mga minamahal, at least habang may oras pa tayo, ginawa natin kung ano ang dapat nating gawin sa ikaluluwalhati ng banal at dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. At samantalahin natin ang pagkakataong ito. Amen? Habang malaya pa nating mapapurihan ang ating mahal na Panginoon, sapagkat mga minamahal, ang mga apostoles sa kanilang panahon ay nahirapan silang sumamba. Amen? Ang iba'y sa kagubatan nagdadaos ng kanilang pagsamba. Ang iba'y sa ilalim, mga minamahal ko, ng mga dungeon. Ang iba'y sa mga lungib, sapagkat sa kanilang panahon ay ipinagbabawal ang pagsunod sa landas ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ito'y mangyayari din, mga minamahal ko, sa huling mga araw. Kaya nga po, mga minamahal, tayo po ay nagsusumikap ngayon, habang malaya pa tayong magpuri, pinupuri natin ang ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, the danger of backsliding. Yung panganib po, mga minamahal, sa pagtalikod, na dapat sana'y bilang anak ng Panginoon ipagsagi sa ating isip, mga minamahal, ang pagtalikod sa ating mahal na Panginoon ay huwag nating hahayaan, sapagkat mga minamahal, isang panganib po, mga minamahal, ang naghihintay kapag tayo po ay tatalikod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Parang liwanag po yan at dilim. Kapag tumalikod tayo sa liwanag, tayo po'y nakaharap, mga minamahal ko, sa kadiliman. Kapag tumalikod tayo, mga minamahal, sa kadiliman, tayo po'y nakaharap, mga minamahal ko, sa liwanag. Amen? Ganon din sa paglilingkod. Kapag maglingkod tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, langit at buhay na walang hanggang ang nakalaan. Ngunit kung tayo po ay tatalikod sa mahal na Panginoon, dahil dalawa lang ang pinaglilingkuran ng tao. Amen? No man can serve in two master. Wala pong tao ang pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. Amen? Kapag maglingkod ka sa isang Diyos, sabi ng Biblia, mga minamahal, you hate the one, you despise the one, and you love the other. Kapag maglingkod ka, mga minamahal, hindi pwedeng maglingkod ka sa dalawang Diyos. Ang sabi ng Biblia, iibigin mo ang isa at itatakwil mo, mga minamahal ko, ang isa. At tayo po ay tinuturuan, mga minamahal, na magkaroon tayo ng karagdagang karunungan, kaalaman at pangunawang espiritual, na iakapin natin ng mahigpit ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Whatever may happen, kahit po ano ang mangyari, mawala na ang maraming bagay sa buhay natin, wag lang mawala si Kristo, mga minamahal, na siyang ating kanlungan, muog at tanggulan, matibay at matatag na sandigan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tatayo tayong matibay at matatag, mga minamahal, sa gitna ng mga pagsubok kapag si Kristo ang ating sandigan. Kapag mahal na Panginoon, mga minamahal, ang ating kanlungan. Hindi tayo mabubuwal, hindi tayo matitinag, hindi hahayaan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na tayo po ay mabuwal sa anumang mga pagsubok kapag ang ating pagtitiwala ay sa Diyos natin, minamahal, ilinalaga. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ang sabi po rito, backsliding is the one who neglects his vow of obedience. Yung mga minamahal, pagtalikod, ito po yung mga taong, mga minamahal, tinanggihan, amen, o kinalimutan, rather, neglect, mga minamahal, his vow of obedience. Kinalimutan yung kanyang vow of obedience, yung kanyang pangako, mga minamahal, sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Let's start from the very beginning, nung tayo po ay nakakilala pa sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po ay na-in love sa Diyos.
Everybody shout, praise the Lord. Sino po rito yung naka-experience na na-in-love sa mahal na Panginoon? Halos lahat po tayo, mga minamahal. Amen? Umibig tayo ng labis sa ating mahal na Panginoon dahil ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nag-iingat. Amen? He is worthy to be loved. Ang ating mahal na Panginoon ay karapat-dapat ibigin. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. He is worthy to be loved, mga minamahal. Ang Diyos ay karapat-dapat mahalin. Dahil mabuti ang Diyos eh. Nag-iingat ang Panginoon. Nagpapala ang Diyos. Tumutugon sa ating mga panalangin. Kahit paulit-ulit tayong nagkakasala, palaging naghahanda ang Panginoon ng pagpapatawad. Amen. Kaya nga sometimes umaabuso tayo dahil palagi na lang nagpapatawad ang mahal ng Panginoon eh. Amen. Ang Diyos nagsusupply ng ating pangangailangan. Kapag tayo po'y nasa bingit ng panganib, may Diyos tayong nag-iingat. Kapag tayo po'y may mga karamdaman, ang Diyos nagpapagaling. Kapag nanghihina tayo, ang Diyos nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kapag naguguluhan tayo at nagugulumihanan tayo sa maraming mga bagay, ang Diyos na nagbibigay sa atin ng malawak na pangunawa upang maunawaan po natin ang isang sitwasyon kung saan tayo nababahala. Amen. At ang ating mahal na Panginoon, He is worthy to be loved. Ang Diyos ay karapat dapat mahalin, higit kanino man. Kaya nga, sabi ng Biblia, mga minamahal, yung pagiging disciple, yung discipleship, yung cost of discipleship, mga minamahal, ay magiging karapat dapat lang tayong maging disipulo ng ating mahal na Panginoon kung iibigin natin ang Diyos higit pa sa anumang bagay dito sa ilalim ng lupa o sa ibabaw ng lupa rather. Hindi naman ipinagbawal ng Panginoon ang magmahal. Ang nais lang ng mahal na Panginoon na mahalin natin siya higit kanino man. Mahalin natin ang ating asawa, higit pa, mga minamahal. Amen? Mahalin natin ang ating asawa, pero higit kailangan ang pagmamahal natin sa Diyos. Mahalin natin ang Panginoon, higit sa pagmamahal natin sa ating mga anak. Hindi masama na mahalin natin ang ating mga anak, ngunit mahalin natin ang Diyos, higit pa sa pagmamahal natin sa ating mga anak. Mahalin natin ang ating mahal na Panginoon, higit pa sa ating trabaho, higit pa sa ating negosyo, higit pa sa ating hanapbuhay. Amen? Siyempre, kailangan nating mahalin natin ang ating trabaho, mahalin natin ang ating hanapbuhay, mahalin natin ang ating negosyo, dahil yan ay galing sa Diyos. Amen? Tama po ba? Yung trabaho natin galing sa Diyos. Pero yung trabaho na nagbibenta ka ng shabu, hindi yan galing sa Diyos, ha? Nagtitinda ka ng alak at sigarilyo, may tindahan ka, wag na wag magtitinda ng alak at saka sigarilyo. Amen. Sabi ng iba, Brad, malakas ang kita nito eh. Mabili to, Brad, kaya ito ang tinitinda namin, no? Hindi po yan paninda ng mga anak ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Yung mga hanapbuhay natin, negosyo, trabaho, mga minamahal na naayon sa kalooban ng Panginoon, yan ay galing sa Diyos. Mahalin natin yan. Amen? Dahil sa magitan yan, makatulong tayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ngunit, mahalin natin ang Diyos higit pa sa trabaho, higit pa sa negosyo, higit pa sa hanap buhay. Ipakita natin sa mahal na Panginoon na mas mahal natin siya. Mga minamahal, higit sa mga material na mga bagay na yan. Ibig sabihin, pagdating ng araw ng linggo, patunayan mo na mas mahal mo ang Diyos kaysa sa trabaho mo. Iwanan mo ang trabaho mo, dumalo ka sa gawain ng Panginoon. Yan ay patunay na mas mahal mo ang Diyos kaysa sa trabaho mo. Panahon ng linggo, iwanan mo ang negosyo mo, iwanan mo ang hanapbuhay mo, dumalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon, yan ay patunay na mas mahal mo ang Diyos kaysa sa iyong trabaho, kaysa sa iyong negosyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kasi dapat sa puso natin, nasa top priority natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat siya ang number one. Everybody shout, praise the Lord. Dapat top priority natin ang ating mahal na Panginoon na pagdating ng araw ng linggo, pagdating ng araw ng pagsamba, uunahin natin palagi ang ating mahal na Panginoon. Meron tayong tinatawag na vow of obedience. Each and every one of us, meron tayong tinatawag na vow of obedience.
Mula nang tayo po'y naglingkod sa mahal na Panginoon, mayroon tayong mga binitiwang mga pangako sa Diyos. Tama po ba? Tama po ba? Ako, marami akong pangakong binitawan sa mahal na Panginoon. Kagaya ni Peter. Si Peter may binitawang pangako sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, hanggang kamatayan, sasamahan kita. Yan po yung vow of obedience ni Peter sa mahal na Panginoon. Na mahal na Panginoon, hanggang kamatayan, sasamahan kita. Isang insidente, pinatunayan ni Apostol Pedro yung kanyang vow of obedience sa mahal na Panginoon. 3 o'clock in the morning in the Garden of Gethsemane, ang mahal na Panginoon ay hinuli ng mga sundalo, mga minamahal ko ng high priest. At ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, pinagtanggol ng mahal na Panginoon o ni Pedro ang ating mahal na Panginoon. Hinugot niya ang kanyang espada at tinagpas niya ang tenga ni Malco, isang general, mga minamahal ko ng high priest, at ito ay natanggal, mga minamahal. Ngunit sabi ng Panginoon, Pedro, ibalik mo ang iyong espada sapagkat ang sino mang nabubuhay sa espada ay sa espada rin mamamatay. Pinatunayan ni Apostol Pedro yung kanyang vow of obedience. Pero pagdating ng panahon, mga minamahal, nung hinuli ang mahal na Panginoon at dinala sa Jerusalem, mga minamahal, 3 beses po, mga minamahal, na kanyang itinatwa ang mahal na Panginoon. Kanyang itinanggi ang ating buhay na Diyos. May nagsabi sa kanya, di ba kasama mo ang taong ito? Di ba kilala mo ang taong ito? Kanya po itong itinanggi na hindi niya kilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero in the first place, kanyang sinabi, his vow of obedience na, Lord, hanggang kamatayan, sasamahan kita. Pero at the very moment, mga minamahal, itinanggi niya at itinatwa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sometimes, meron pong ganon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Backsliding is the one who neglects his vow of obedience. Mga minamahal, sometimes sinasabi natin, Lord, I will serve you, Lord, as long as I live. Paglilingkuran kita, Panginoon. Yan po'y sinasabi natin minsan. Meron po sa atin ang nagsabi niyan, maging ang inyong abang lingkod. Sinabi ko yan sa aking sarili, na Lord, I serve you as long as I live. Paglilingkuran kita, Panginoon, habang ako'y nabubuhay. Habang ako'y may lakas. Habang ako'y, mga minamahal, mahininga. Hanggang sa huling pintig ng aking puso. Mahal na Panginoon, paglilingkuran kita. That is vow of obedience. Sometimes, mga minamahal, sinasabi natin, Lord, I will offer my life till I die. Ibibigay ko, Panginoon, ang aking buhay hanggang sa aking kamatayan. That is vow of obedience. Isa po sa ating mga vow of obedience. Sometimes, sinasabi natin, Lord, I will follow you till the last breath of my life. Paglilingkuran kita hanggang sa huling hininga ng aking mga buhay. Ibig sabihin, ibibigay mo ang lahat ng iyong oras. Ibibigay mo ang lahat ng iyong panahon sa ating pinakamamahal na Panginoon para paglingkuran, para purihin, para pasalamatan at luwalhatiin ang ating dakila at banal na Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. That is vow of obedience. Sabi ng Biblia, backsliding is the one who neglect yung kinalimutan. Amen? Kinalimutan yung kanyang vow of obedience. At ang sabi rito, in fall down to sin. Nahulog sa pagkakasala. Ito po yung mga backslider na mga tao, mga kapatiran natin na tinalikuran ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mas pinili nilang mamuhay, mga minamahal, sa pamumuhay ng makasanlibutan. Mas pinili nila, mga minamahal, ang malayo sa Diyos. Amen? At ang desisyon na yan, sa pagtalikod sa ating mahal na Panginoon, yan po yung mga minamahal, napaka-kritikal na desisyon na gagawin ng isang Kristiyano, yung pagtalikod sa ating mahal na Panginoon. Siyempre, pag tumalikod ka sa mahal na Panginoon, tinalikuran mo ang prinsipe ng kapayapaan. Natural lang po yun na hindi ka magiging payapa. Tinalikuran mo, mga minamahal, ang Diyos na pinagbubukalan ng kagalakan, ng kasayahan. Kapag talikuran mo ang mahal na Panginoon, normal na hindi ka magiging masaya. Kaya't lahat ng tumatalikod sa ating mahal na Panginoon, we know privately, hindi sila masaya. Hindi sila payapa. Magulo ang takbo ng kanilang mga buhay. Oo, makikita natin ang iba sa kanila, materially, financially, pinagpala sila. But we know, deep in their heart, mga minamahal, alam natin, sa kaibuturan ng kanilang puso, hindi sila masaya. Bakit? Si Kristo lang ang nagbibigay, mga minamahal, ng ganap na kagalakan at kasayahan sa puso at isip ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Backsliding in Christianity context, it implies, mga minamahal, movement away from Christ. Yung tinatawag na backsliding in Christian context, mga minamahal, ito po ay isang,
mga minamahal, bagay na pagtalikod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lalayo ka sa Diyos. Everybody shout praise the Lord. For many reasons. Dahil yun ang gusto ng kaaway na tayo po'y tumalikod sa paglilingkod. Ayaw ng diablo na tayo po'y nagpupuri sa Diyos. Amen? Ayaw ng demonyo na tayo po'y sumasamba sa mahal na Panginoon. Ayaw ni Satanas na tayo po'y lumalakad ng may kabanalan. Ayaw ni Satanas na tayo po'y dumadalo sa ganitong mga fellowship. Ayaw ng kaaway, mga minamahal, na tayo po'y nagtatapat sa pagbibigay. Dahil alam niya na kapag hindi natin gawin ang kalooban ng mahal na Panginoon, ang ating mga kaluluwa ay kanyang magiging pag-aari at ito'y itatapon niya sa init ng apoy, mga minamahal ko ng impyerno. Everybody shout praise the Lord. That is the place of torture, place of torment, place of agony. Walang katapusan, mga minamahal, na kahirapan at pasakit ang ating mararanasan kapag tayo po'y nasa impyerno na. At kahit ano ang gawin nating pagsisisi, kapag ang kaluluwa natin ay may bulit na sa init ng apoy ng impyerno, ang ating paghingi ng tawad at pagsisisi ay magiging wala na pong kabuluhan at kapakinabangan dahil hinatulan na tayo ng ating mahal na Panginoon. At habang hindi pa dumarating sa atin ang araw ng paghatol, malayang-malaya pa tayong humingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. At kapag makita ng Panginoon ang ating sinseridad sa paghingi ng tawad sa lahat ng ating mga nagawang mga kasalanan at kalikuan, sabi ng Biblia, ang Diyos ay may kapangyarihan sa pagpapatawad at paglilinis sa bawat isa sa atin. Everybody shout praise the Lord. Ang sabi po rito, backsliding or turning away from the Lord start from the heart. Yung pag-backslide po at pagtalikod sa mahal na Panginoon, yan po ay nagsisimula sa puso. Amen? Amen? Kaya dapat, as a Christian, tayo po ay palagi po nating ini-examine yung status ng ating puso, yung kalagayan ng ating puso. Dapat palagi nating dinadiagnose yung puso natin. Mga minamahal, umiibig pa ba tayo sa Diyos? O baka yung pag-ibig natin ay sa ating mga trabaho na? Umiibig pa ba tayo sa mahal na Panginoon ng buong puso, ng buong isip, ng buong lakas at buong kaluluwa? O baka naman ang pag-ibig natin ay nandun na sa ating pag-aaral, nandun na sa ating hanapbuhay, nandun na sa ating mga negosyo. Mas mahal na natin ang ating trabaho kaysa sa ating mahal na Panginoon. O baka naman mas mahal na natin ang ating pag-aaral kaysa sa mahal na Panginoon. O baka naman mas mahal na natin ang ating pamilya, mga minamahal, kaysa sa ating mahal na Panginoon. Dapat ay dinadiagnose natin palagi ang ating puso. Ano man ang katayuan natin sa iglesia, manggagawa ka man, kailangan mong suriin palagi ang puso mo, kung ang puso mo ba ay pag-aari pa ng Diyos. Mangangaral ka, lalong-lalo na kung ikaw ay mangangaral. Dahil mahirap mangaral kapag ang puso mo ay hindi naka-align sa Diyos. Mahirap mangaral kapag ang puso mo ay wala sa tamang lugar. Amen. Dahil kapag hindi mo maramdaman as a preacher yung anointing ng Holy Spirit, hindi po ito maramdaman ng kapatiran. Kaya para lamang tayong nangangaral, mga minamahal, katulad ng isang latang tumutunog na walang laman. Ganun na ganun. Kaya as a preacher, ang inyong abang lingkod, palagi ako nagsusumikap na yung puso ko ay ma-align sa Diyos. Ayaw ko, mga minamahal, ng puso ko ay, sapagkat bilang pagpapagamit, maraming distraction. Dinidistract ang preacher, maraming distraction. Sometimes ginagamit ang kasama mo. Amen? Sometimes pati pamilya mo, minsan ginagamit ng kaaway. Mga taong nakakasalamuha mo araw-araw, ginagamit ng kaaway para ma-distract, mga minamahal ko, yung focus mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag as a preacher, ma-distract ang focus ng preacher, yun ang gustong-gusto ng kaaway. I-distract ang isip ng mga ngaral. I-distract ang puso ng mga ngaral na hindi po ma-align sa ating mahal na Panginoon upang sa po'y mangaral, ang kanyang pangangaral ay walang kapangyarihan, walang anointing. Everybody shall praise the Lord. Yeah, yung word of backsliding or turning away from the Lord, it start from the heart. Palaging involved, mga minamahal. Palaging nasa issue ang puso natin. Sapagkat sabi pa nga ng Biblia, mga minamahal, men, look out on the outward appearance, but Lord, look it on the heart. Ang tao, palaging panglabas na inyo ang kanyang tinitingnan. Ngunit ang mahal na Panginoon, puso,
mo palagi ang tinitingnan ng mahal na Panginoon. Hindi ang performance mo. Ay maraming nagpe-perform dito sa pulpito pero ang puso malayo sa Diyos. Tama po ba? Hindi yung performance natin. Pwede tayong mag-preach ng puso natin malayo sa Diyos. Pwede tayong kumanta, pero ang puso natin malayo sa Diyos. Pwede kang tumugtog, pero ang puso mo malayo sa mahal na Panginoon. Kaya natin gawin lahat ng performance dito sa pulpito. Pero ang puso natin, posible at pwedeng malayo sa ating mahal na Panginoon. Pero iba ang pakiramdam kapag nagpe-perform ka dito sa harapan. Mga minamahal, dahil yung performance mo na ginagawa, hindi mo ito piniperform para maluwalhati ang kapatiran. Hindi mo ito piniperform para maluwalhati ang audience. Nagpe-perform ka dito sa harapan to glorify God, para maluwalhati palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pwede tayong mag-perform na kahit anong performance dito sa harapan, pero ang puso mo malayo sa mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So turning away from the Lord, start from the heart. Kaya suriin mo ang puso mo, kapatid. Ngayon mismo, habang nakikinig tayo ng preaching, suriin natin ang puso natin. Naka-align pa ba sa Diyos ang puso natin? Ang puso natin ay nasa tamang lugar pa ba? Ang puso natin ay in love pa ba sa Diyos? Mahal pa ba natin ang mahal na Panginoon? Dahil ganoon, mga minamahal, marami pong, sabi ng banal na Biblia, unang talata na basahin natin, from the book of Matthew chapter 15 verse 8, after verse 9. Amen. Praise the Lord. From the book of Matthew chapter 15 verse 8 to verse 9. These people draw it nigh unto me with their mouth, and honored me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Amen. Aklat ng Mateo, Kabanata 15, talata po 8 hanggang 9. Ang bayang ito'y ay ginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Amen. 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 Matthew chapter 15 verse 8 up to verse 9, mga minamahal. Ang sabi rito, when we worship, checking the condition of our heart are always needed. Amen? Checking of our heart are always needed. When we worship, sa ganitong ating pagkakatipon, para matiyak natin yung ating ino-offer sa mahal na Panginoon na sa living sacrifice. Dahil itong ating ginagawa, iniiwanan natin ang ating negosyo, iniiwanan natin ang ating trabaho, iniiwanan natin ang ating anak buhay, inuuna natin ang pagdalo sa ating mahal na Panginoon, inaalay natin sa Diyos ang ating pagsamba. Ito po'y tinatawag na living sacrifice. Once we offer a living sacrifice sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal, checking the condition of our heart are always needed. Palaging mahalaga yung i-double check natin, yung status ng ating puso sa ating pagsamba sa mahal na Panginoon. Kagaya ng sinabi ng Biblia, they worship me, amen, in their lips. They worship me in their lips, but their heart far from me. Sinasamba nila ako sa kanilang mga labi. Hallelujah! Praise the Lord! Minamahal ko ng mga makalangit na mga awitin, but their heart far away from me. They worship me in their lips. Sinasamba nila ako sa kanilang mga labi, pero ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sabi ng mahal na Panginoon, their worship are vain, mga minamahal. They worship me in vain. Ang kanilang pagsamba ay walang halaga. Ang kanilang pagsamba ay walang pakinabang. Ibig sabihin, nag-aaksaya lang tayo ng panahon. Kung tayo po ay dadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon at sa ating pagdalo, ay hindi natin hinahanap ang mukha ng ating mahal na Panginoon. Kapag dumalo tayo, tiyakin natin, mapuluguran natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag dumalo tayo, tiyakin natin na mahipo natin ang puso ng Diyos. Kapag dumalo tayo sa gawain ng ating mahal na Panginoon, tiyakin natin na maramdaman natin ang pagpapatawad ng ating mahal na Panginoon. Yan ay ang pagdama ng matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. They honor me with their lips, but their heart far away from me. Magtanong ka, Lord, ako ba yon? Ako ba yung tinutukoy ng Biblia? Sumasamba sa iyo, sa labi, ngunit ang puso ko, mga minamalay, malayo sa Diyos. Kaya huwag kang magtaka.
Matatapos na lang ang gawain pero hindi mo maramdaman ang tamis ng presensya ng Diyos. Which is, yun po mga minamahal ko, yung pinakapangunahing kailangan sa ating pagdalo, ang maramdaman natin ang presensya ng Panginoon. Dahil doon po tayo humuhugot ng panibagong kalakasan sa paglilingkod hanggang sa makarating tayo, mga minamahal ko, sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lord, ako ba yun? Ako ba yung sumasamba sa iyo, Panginoon, hanggang labi lang? Ngunit ang puso ko ay malayo sa Diyos. Kaya nga po magtataka ka, yung iba, puspusa na, umiiyak na ikaw. Mga minamahal, matigas, sapagkat kapag hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon, ang puso mo ay pinapatigas ng kaaway. Yan po ang totoo. Amen? Kapag hindi mo nararamdaman ang presensya ng Panginoon, matigas ang puso mo, kapatid. At walang ibang nagpapatigas ng puso natin kundi ang kaaway ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag nating hayaan, mga minamahal, na maging matigas ang puso natin sa harapan ng Diyos. Bagkus ating pagsumikapan, mga minamahal, na mabasa ito ng luha, mapalambot ang ating mga puso, na sa tuwing tayo po'y dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon ay isang dakilang tagumpay na tayo po'y uuwi na maramdaman ang matamis na presensya ng mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos. Heart are always needed. When we worship, checking the condition of our heart are always needed. Ang sabi po rito, mga minamahal, ang sabi po ng ating mahal na Panginoon, ito po ay meron pong ganitong mga sitwasyon sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang tawag po rito ay backslider in heart. Meron pong physically na nagbabackslide, hindi na po dumadalo, hindi na po umaattend ng ating service, bumalik na po sa makasanlibotang mga gawain, mga minamahal, backslider din po ang tawag dito. Ngunit meron pong tinatawag na backslider in heart. Yung mga minamahal na andito sa gawain, dumadalo, amen, pero ang puso ay malayo na sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Ay, ang tawag po dito ay backslider in heart. They are totally present but their heart are absent. Amen? Sila po ay presente, ngunit ang puso nila, mga minamahal, ay malayo na sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Madaling ipakita, minamahal, na mainit ka. Totoo po yan. Madaling makita, hindi po madetect na ikaw ay nanlalamig. Madali pong ipakita na mainit ka. Sumigaw ka lang ng sumigaw, hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, pwede nang sabihin na ikaw ay mainit. Mga minamahal, ikaw ay pumalakpak ng malakas, sumayaw ng malakas, mga minamahal. Pwedeng sabihin na ikaw ay mainit. Amen? Pero ang sabi pa nga, mga minamahal, madaling ipakita na mainit ka, but you cannot hide from the Lord. Alam ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ang nilalaman ng ating mga puso. Everybody shout, praise the Lord. Pwede nating maipakita. Dahil meron po akong mga minamahal, narinig na isang kwento, mga minamahal, isang Kristiyano, mainit na naglilingkod, everybody shout, praise the Lord, dumadalo sa gawain, ginagamit sa gawain, umaawit, minsan ay tumutugtog, aktibo siya sa church. Lahat, mga minamahal ko, ng duties niya ay ginagampanan niya. Amen. Every practice na andyan, every gawain na andyan, tumutulong sa iglesia, tumutulong sa gawain. Ngunit nagulantang ang buong iglesia, nagulat ang buong gawain dahil isang beses, mga minamahal, siya po ay pauwi, mga minamahal, sa kanilang gawain. Nag-crash yung kanyang motor, mga minamahal, at siya po ay namatay, mga minamahal, sa crash accident na iyon. Everybody shout, praise the Lord. So nagtaka ang marami. Anong nangyari? Dumadalo naman ito palagi. Nagpupuri naman ito palagi. Aktibo sa church. Amen. Yun pala, mga minamahal, yun pala ay merong kinakasamang ibang babae maliban sa kanyang asawa. Amen? Yun po yung sinasabi kong pwede nating ipakita na mainit tayo dito, pero ang puso natin ay malayo na pala sa Diyos. Amen? Pwede nating ipakita na aktibo tayo sa church, pero ang puso natin ay malayo pala sa ating mahal na Panginoon. Kaya ang Diyos ay matalino, hindi niya tinitingnan yung performance natin. Ang tinitingnan niya yung kondisyon ng puso mo, yung kondisyon ng puso ko, yung kondisyon ng puso ng bawat isa sa atin. Ano ba tayo sa mahal na Panginoon? Amen? Dahil kapag ang puso mo ay naka-align sa Diyos, nasa tamang lugar ang puso mo, ang puso mo ay nasa tamang kondisyon, mga minamahal, gagawin mo ang lahat ng pwede mong gawin para sa ikaluluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord.
Ang sabi po rito, mga minamahal, ang puso mo ay malayo na sa Panginoon. Nakakatakot po ito. Dumadalo sa gawain, pero ang puso, mga minamahal, ay malayo na pala sa Diyos. Ginagamit sa gawain, pero ang puso pala ay malayo na sa mahal na Panginoon. Aktibo sa church, pero ang puso pala ay malayo na sa Diyos. Yan po ay backslider in heart na po, mga minamahal. Nakakatakot. Dahil yung mga pagkakataon na yan, kapag ang puso natin ay malayo na sa Diyos, sinasamantala yan ng kaaway. Dahil alam niya na kapag ang puso mo ay malayo sa Diyos at ikaw ay mamatay, mga minamahal, sa mga pagkakataong yan, tiyak na ng kaaway na ang kaluluwa mo ay pwedeng maging kanyang pag-aari. Pag mainit ka, mga minamahal, hindi papayag ang kaaway na mamatay ka. Amen? Na kahit sa anong aksidente, sa kahit anong disgrasya, sa kahit anong kapahamakan, hindi papayag ang kaaway na mamatay ka. Dahil kung mamatay ka na mainit ka, mamatay ka ng puso mo ay naka-align sa Diyos, mamatay ka ng puso mo ay nasa tamang lugar, mamatay ka ng puso mo ay kondisyon sa paglilingkod sa Panginoon, tiyak mga minamahal na bagay, langit ang iyong pupuntahan. At ayaw ng kaaway na mapunta ka ng langit. Kaya't kapag ikaw ay nanlalamig, ikaw ay nanghihina, ikaw ay nanlulupaypay, wala na sa iyo, mga minamahal ko, yung spiritual appetite, yung gana sa paglilingkod, yung gana na maramdaman ng presensya ng mahal na Panginoon. Mawala na sa iyo yung init, yung alab sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Sinasamantala yan ng kaaway. Dahil kung sa panahon na yan, nawala na ang init mo at pananabik sa paglilingkod sa Panginoon, at sa panahon na yan, sa punto na yan, ikaw ay mamatay dahil sa disgrasya, sa panganib, anumang kapamaraanan ng kamatayan, tiyak na bagay na kapag mamatay ka sa sitwasyon na yan, ang kaluluwa mo ay pag-aariin, mga minamahal ko ng kaaway. Kaya kapag mainit ka, takot ang kaaway, mga minamahal, na mamatay ka dahil tiyak na bagay na langit ka. Amen? Pero sabi pa nga, Diyos pa rin ang nagdidesisyon sa ating kamatayan. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi po rito, Satan's mission is turning away our heart from the Lord. Ito po yung mission ng kaaway. Gagawa siya at gagawa ng kapamaraanan upang ang puso mo at ang puso ko ay mapihit sa pagtalikod sa ating mahal na Panginoon. Gagamitin niya ang trabaho, gagamitin niya ang negosyo, gagamitin niya maging ang mga mahal natin sa buhay ng mga unbelievers. Marami siyang posibleng gamitin para pihitin ang puso natin sa pagtalikod sa mahal na Panginoon. Kagaya ni King Solomon. Si King Solomon, ang kanyang puso, mga minamahal, ay hindi kinalugdan ng mahal na Panginoon dahil siya'y tumalikod sa ating buhay na Diyos. Basahin natin, mga minamahal, 1 King chapter 11, verse 9. Mga minamahal, unang hari ang kabanatay, 11 talatay siyam. Amen. Praise the Lord. From the book of 1 King chapter 11 verse 9. And the Lord was angry with Solomon because his heart was turned from the Lord God of Israel, which had appeared unto him. Amen. Hindi sa isip. Kaya nga sabi ng Biblia, yung karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan lang sa harapan ng mahal na Panginoon. But pure in a perfect wisdom is the wisdom from the heart. Amen. May karunungan ang puso natin. At kapag ang puso natin ay naka-align sa Diyos, ang puso natin ay nasa tamang lugar, ang pusong ito ay pupunuan ng perpektong karunungan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Si Solomon, na-deceive po siya ng deception ng kaaway dahil ang karunungan na kanyang taglay ay karunungan lang sa kanyang isip. Hindi po siya matalino sa puso. Yung kanyang wisdom, mga minamahal, hindi wisdom from the heart. Ngunit si David, mga minamahal, ang kanyang wisdom ay wisdom na galing sa mahal na Panginoon. Na bagamat siya po ay nagkasala, siya po ay nakalabag sa kalooban ng mahal na Panginoon, siya po ay nakagawa ng mabigat na kasalanan, ngunit siya po ay nagpakumbaba, tumingin ng tawad sa mahal na Panginoon. Inayos mo ng kanyang buhay upang maluwalhati at mapaluguran ang ating mahal na Panginoon. Pero si Solomon, meron pong restriction ng mahal na Panginoon sa kanya. Ang sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, the Lord was angry to King Solomon because his heart turned away from the Lord. But before King Solomon turned away from the Lord, in his early part of his life, mga minamahal, he showed his love to the Lord. Yung bago pa lamang po yung kanyang paglilingkod, before siya na-deceive ng kaaway, mga minamahal, dahil may restriction ng mahal na Panginoon. Amen? Meron pong tinatawag na strictly prohibited ang Diyos, isang bagay na ayaw ipagawa ng mahal na Panginoon. Kay King Solomon, ibig sabihin, mariin.
mariin na ipinagbabawal ng mahal na Panginoon kay King Solomon na wag mong gawin ito, mga minamahal. Ngunit si King Solomon, matigas ang kanyang puso, matigas ang kanyang ulo. Mga minamahal, ang mga bagay kung saan ipinagbawal ng Panginoon, yun pa ang kaniyang ginawa. Amen. That's why the Lord was angry to King Solomon because his heart turned away from the Lord. 1 King chapter 3, verse 3. Dito po natin mabasa, mga minamahal, na sa mga early part ng buhay ni King Solomon, he showed his love to the Lord. Ipinakita niya yung kanyang pagmamahal. Amen? Kumbaga, good start. Magandang simula. Ang simulain ni Solomon sa paglilingkod sa Panginoon. Ganoon kadalasan ang mga Kristiyano. Maganda ang simula, mga minamahal. Pero ito po'y nag-i-end, mga minamahal ko, sa buhay na malayo sa ating mahal na Panginoon. 1 King 3, verse 3. Amen. From the book of 1 King chapter 3, verse 3. And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of David his father. Only he sacrificed and burned incense in high places. Amen. Aklat ng mga unang hari, Kabanata 3, talata po ay 3. At inibig ni Salomon ang Panginoon na lumalakad sa mga palatuntunan ni David na kanyang ama. Siya'y naghahain lamang at nagsusunog ng kamangyan sa matataas na dako. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Sa early part ng buhay ni King Solomon ay kanyang pinakamamahal na Panginoon. Kanyang minahal ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. In 1 King chapter 11, verse 4, mga minamahal, o verse 1 after verse 3. Kindly po, 1 King chapter 11, verse 1 after verse 3. Ito po yung restriction ng mahal na Panginoon. Strictly prohibited. Isang bagay na forbidden sa ating pinakamamahal na Panginoon. Although na ito po'y forbidden, although na ito po'y strictly prohibited, mariin na ipinagbabawal ng mahal na Panginoon. Yung mariin na ipinagbabawal ng mahal na Panginoon kay Solomon, yung siya po, mga minamahal ko, ay mag-asawa ng mga foreign woman. Amen? Ayaw ng Diyos. Ito po'y forbidden sa Panginoon. Kay Solomon na mag-asawa ng mga minamahal, mga dayuhan ng mga babae. Sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, the Lord commanded him that not intermarry with them. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, if you do it, surely your heart turn away from the Lord. Kapag gawin mo ito, tiyak na bagay ng puso mo ay malalayo sa mahal na Panginoon. Prediction na ito ng mahal na Panginoon kay King Solomon, na kapag ikaw ay umibig sa mga dayuhang mga babae, amen, ang puso mo'y malalayo sa mahal na Panginoon. Mariin na ipinagbabawal ito kay Solomon. Pero si Solomon ay naging masuwain sa kalooban ng Panginoon. 1 King 11 verse 1 after verse 3. Amen. From the book of 1 King chapter 11, verse 1 to verse 3. But King Solomon loved many strange women, together with the daughter of Pharaoh, women of the Moabites, Ammonites, Edomites, Zidonians, and Hittites, of the nations concerning which the Lord said unto the children of Israel, He shall not go into them, neither shall they come into you. For surely they will turn away your heart after their gods. Solomon clave unto this in love. And he had 700 wives, princesses, and 300 concubines, and which wives turned away his heart. Amen. Amen. Aklat ng mga unang hari, Kabanata 11, talata po'y 1 hanggang 3. Ang haring Solomon nga ay sumisinta sa maraming babaeng taga-ibang lupa na pati sa anak ni Faraon, mga babaeng Moabita, Ammonita, Idumea, Sidonia at Hitea. Sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo huwag makikihalo sa kanila o sila man ay makikihalo sa inyo, sapagkat walang pagsalang kanilang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kanilang mga Diyos. Nasabi si Solomon sa mga ito at sa pagsinta. At siya'y nagkaroon ng 700 asawa na mga prinsesa at 300 babae at iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Amen. Amen. Everybody shout praise the Lord. Ito po yung sinasabi ko kaninang strictly prohibited ng ating mahal na Panginoon. Yung restriction ng Diyos kay King Solomon. Yung forbidden na bagay. Ayaw ng Panginoon na mag-aasawa siya ng foreign woman. Gagaya po sa ating panahon ngayon. Kung hanggat maaari, ang mga binata at mga dalaga, wag na wag kayong mag-aasawa ng mga unbelievers. Amen?
Dahil iba ang kanilang prinsipyo, iba ang kanilang paniniwala, iba ang kanilang mga adikain, iba ang kanilang pag-unawa. Pag mag-asawa ka ng isang babae na taliwas, mga minamahal sa iyong paniniwala at pananampalataya, araw-araw kayong magdidebate. Sa pagkain, sa higaan, sa pagtulog, sa paggising, araw-araw kayong magdidebate dahil iba ang kanyang. Halimbawa, tayo na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, mag-asawa ka ng taga-iglesia ni Cristo, mag-asawa ka ng Muslim. Meron akong nakausap na isang kapatiran ng anak niya ay dating choir member, dating mananampalataya, nag-asawa ng Muslim, hindi na dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil alam po ninyo, kapag nanliligaw pa lang yan, lahat ng gusto mo ay ibibigay. Nanliligaw pa lang eh. Pag sinabi mong dumalo ka, ay talagang dadalo. Nanliligaw pa lang eh. Pag sinabing magpabautismo ka, ay talagang magpapabautismo. Nanliligaw pa lang eh. Pero pag kayo na, at nakuha niya na ang gusto niya, amen? Ikaw naman ang aakayin niya sa masama. Meron po akong mga minamahal, dating kapwa manggagawa sa dako ng Leyte, at lumabas dahil sa pag-aasawa. At ang kanyang naging asawa, mga minamahal ay unbeliever. At sa kabaga naman, dumalo, nabautismuhan po yun. Ngunit mga minamahal, nagulat na lang kami ng isang araw, paglipas ng ilang buwan, yung manggagawa na yun na dati nating manggagawa, iniwanan ng pagpapagamit, nag-asawa sa isang unbeliever, nagulat kami, mga minamahal, ilang buwan ang lumipas, nagtitinda na ng tuba. Dahil mananggiti yung kanyang mister, mga minamahal. Everybody shout praise the Lord. Amen? Okay lang kung madadala natin sila sa gawain ng Diyos. Okay lang sana kung makakasama natin sila sa pananampalataya, pero masyadong risky. Try and error po yan. As a believer, dalaga ka na naglilingkod, binata ka na naglilingkod, mga minamahal, at ikaw ay makikipag-asawa sa ibang mananampalataya, it is forbidden kahit sa panahon natin ngayon. Sa panahon ni Solomon, sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang mag-aasawa ng mga taga-ibang lupa. Dahil kapag mag-asawa ka ng mga babaeng taga-ibang lupa, mapipihit ang puso mo sa pagtalikod sa akin. Marami na pong nangyari yan sa atin. Mga dati-rating finest choir, mga minamahal bumababa sa pagiging finest choir, nag-aasawa ng makasanlibutan. Ilang buwan, hindi na natin sila nakikita sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pero kapag mag-asawa ka ng kapwa mo mananampalataya, amen, dumating man ang panahon na manlamig ang isa, merong isa na magbibigay sa iyo ng lakas. Amen, dahil parehas kayong mananampalataya. Ngunit kapag unbeliever, marami pong insidente na nakapag-asawa sila ng unbeliever na dala nila sa gawain sa ating mahal na Panginoon. Mainam po yun, maganda dahil ganun ang nangyari, pero risky po yun, mga minamahal. Try and error po yan. Mas marami ang Kristiyanong nawawala sa paglilingkod dahil nag-aasawa ng hindi nila kapwa mananampalataya. Kagaya ni King Solomon, nalulungkot ang mahal na Panginoon kay King Solomon. Dahil si King Solomon ay hindi naging katulad ang puso niya sa puso ng kanyang ama na si Haring David. Si Haring David, mga minamahal, oo, may pagkukulang. Si Haring David, oo, nagkasala. Si Haring David, oo, nagkamali. Pero marunong siyang magpakumbaba sa Diyos na mapagpatawad, mga minamahal, sa lahat ng ating mga kalikuan. Sinuway niya minsan ang kalooban ng Panginoon, pero nagbalik loob siya sa Diyos. Pero si King Solomon, nakakalungkot, mga minamahal, nakakalungkot, dahil kung kailan pa siya tumanda, doon pa niya nakalimutan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Expectation po natin dapat na kapag ang Kristiyano ay tumatagal na sa paglilingkod, dapat ay lumalago. Expectation natin na kapag ang Kristiyano ay tumatagal sa paglilingkod, lumalalim ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Expectation natin na kapag ang Kristiyano ay tumatagal sa paglilingkod, lumalawak ang kanyang pangunawa, kaalaman at pangunawang espiritual. Pero nakakalungkot, maraming mga Kristiyano, kung kailan tumanda, ay tumatanda, mga minamahal ng paurong. Kagaya ni King Solomon, hindi siya tumanda ng pasulong. Ang kanyang pagtanda ay pagtandang paurong. Kung kailan siya tumanda, kasapa siya nakalimot sa mahal na Panginoon. Nakakalungkot. Everybody shout praise the Lord. Kung kailan tumanda, kung kailan nagkauban, kasapa maghihiwalay, mag-asawa ba? Maliliit pa ang kanilang anak na natiling mag-asawa. Napag-aral ang mga anak, nakapagtrabaho ang mga anak, nagkapamilya ang mga anak, nung matatanda na sila, doon pa naghiwalay. Amen? Anong tawag doon? Tumatanda ng paurong.
Everybody shout, praise the Lord. Kung kailan tumanda, kasapa hindi nakapag-isip. Minsan ganun tayo mga Kristiyano, hindi mo expect eh. Siyempre pag tumatagal kang naglilingkod, lalalim yung pag-ibig mo sa Panginoon. Because the more you know Him, the more you love Him. The more you know Him, the more you love Him. The more you know Him, the more you love Him. Habang lumalalim ang pagkakilala mo sa mahal na Panginoon, lalong lumalalim ang pag-ibig mo sa Diyos. Amen. Dahil dadalo ka ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, ang mga preacher, bakit kami nagpipreach, mga minamahal? Gusto naming ipakilala sa inyo kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Every Wednesday, meron tayong preaching. Ipinapakilala namin sa inyo kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Wednesday, may preaching tayo. Ipinapaalala namin sa inyo kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Every Sunday, Wednesday, Friday, Sunday, ipinapakilala namin sa inyo kung gaano kabuti ang Diyos, kung gaano kabait ang mahal na Panginoon. Wala kaming sweldo dito, pero wala kaming pagod na sumigaw at ipakilala kung sino ang Diyos na ating sinasamba, kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. The more we know Him, dapat the more we love Him. Amen. Dapat lalong lumalalim yung pag-ibig natin sa Diyos. Dapat lalong lumalalim yung pagmamahal natin sa Panginoon. The more na tayo po'y tumatagal, dapat ay the more lumalawak ang ating pangunawa. Ngunit nakakalungkot, may ilang mga kapatiran, kung kailan tumanda na sa gawain, kumikitid ang pangunawang espiritual. Dahil lang sa isang bagay na katitisuran, iniiwanan yung kanilang pananampalataya, tinatalikuran yung kanilang vow of obedience, tinatalikuran yung kanilang sinumpaang mga pangako, kung kailan tumanda, kasi kumikitid ang pangunawang espiritual. Hindi lang nabigyan ng upuan, matitisod na. Anong tawag doon? Makitid ang pangunawa. Amen? Hindi lang nakamayan, matitisod na. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Tinamaan lang ng konti sa wali, matitisod na. Everybody shout, praise the Lord. Ganoon po talaga yun, mga minamahal. Kung gusto mong matuto, dapat ay masaktan ka muna. Meron pong ganoon, bago matuto, kailangang masaktan muna. Kaya sometimes, the more na nasasaktan tayo, patunay lang yan na hindi pa matigas ang puso natin. Patunay lang yan na hindi pa tayo mga manhid, mga minamahal. Dahil kapag manhid ka, kahit anong rebuke sa'yo, hindi ka na masasaktan. Amen? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Last verse po, mga minamahal, dahil alas 3 na, 1 King chapter 11, verse 4, at tayo po'y magpupuri at aawit sa mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. From the book of 1 King chapter 11, verse 4. And it came to pass, when Solomon was old, that his wives turned away his heart after other gods, and his heart was not perfect with the Lord his God, and was the heart of David his father. Amen. Dito po sa Aklat ng Unang Mga Hari, Kabanata 11, talata po ay 4. Sapagkat nangyari nang si Salomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos, at ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos, na gaya ng puso ni David ng kanyang ama. Amen. Amen. Balakpakan natin ang mahal na Panginoon. 1 King chapter 11, verse 4. When King Solomon grew old, his heart departed from the Lord. Di ba nakakalungkot? Kung kailan siya tumanda, kasapa siya tumalikod. Amen? Siyempre, yung experience lang ni King Solomon regarding sa goodness, sa greatness, sa faithfulness, sa kindness ng mahal na Panginoon ay tiyak akong umaapaw. Amen? Pero dahil sa kanyang hindi pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ano pong nangyari? Sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang mag-aasawa ng mga foreign woman. Dahil kung gagawin mo ito, pipihitin nila ang inyong mga puso, ang iyong puso, sa pagtalikod sa Diyos. Sinunod pa rin ni Solomon yung kanyang gusto. Imagine, mabuti lang sana kung 5, o mga minamahal 10. 1,000, mga minamahal, ang naging asawa ni King Solomon. At ang karamihan doon ay mga foreign woman. Kaya sa kanyang pagtanda, mga minamahal, binalaan na siya na huwag kang mag-asawa dahil mapipihit ang puso mo. Amen? Sometimes ganun eh.
kahit bawal na, kahit hindi na pwede, kahit restriction na ng mahal na Panginoon, ginagawa pa rin natin. Kaya in the end, sinong napapahamak? Mga minamahal, ikaw din, ako din, dahil hindi tayo sumusunod. Pinapanatili nating matigas ang ating puso, which kung susunod tayo, mga minamahal, sabi ng Biblia, yung abundant blessing ng Diyos, mga minamahal, ay ibubuhos niya sa atin. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Nakakalungkot. Dahil kung kailan siya tumanda, asa pa siya nakalimot sa mahal na Panginoon. Kaya ako ang prayer ko, Lord, kung ako'y tatanda lang din naman na matutulad ako ni King Solomon na tatalikod ang aking puso sa iyo, ngayon pa lang, mahal na Panginoon, ay kunin mo na ako. Amen. Dahil anong silbi ng buhay ko bukas? Anong pakinabang ng buhay ko sa makalawa? Anong pakinabang ng buhay ko sa susunod na mga buwan kung ang puso ko naman ay malayo na sa Diyos? Katulad ni King Solomon, kung kailan siya tumanda, ang puso niya ay napihit sa pagtalikod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, kung magkakasala lang naman ako at tatalikod ang aking puso sa iyo sa susunod na mga buwan at susunod na mga taon, mahal na Panginoon, ngayon pa lang ay kunin mo na ang buhay ko upang matiyak ko ang kaligtasan ng aking kaluluwa, sapagkat ayaw kong mabuhay na malayo sa Panginoon. Ayaw ko mabuhay, minamahal na malayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag mabuhay ka na malayo sa Diyos at malayo sa presensya ng Panginoon, ang buhay mo ay walang katiyakan, ang buhay mo ay walang kasiguruhan, minamahal. Kaya't kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, kahit anong problema ang dumating, manatili tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pagkat ang pagsubok ay katulad lang yan ng pagsikat ng araw. Ito'y lulubog at pagkatapos ito'y lumubog, kinabukasan muling sisikat ang ilaw at liwanag. Ganun sa paglilingkod natin sa Panginoon. May problema, pero ang Diyos naghahanda palagi ng kalutasan. May pagsubok, pero palagi ang Diyos naghahanda, mga minamahal ko, ng katugunan at tagumpay sa bawat pagsubok nating kinakaharap. Huwag lang tayong bibitaw, kagaya ni Solomon. Huwag lang tayong aayaw. Kahit anong mangyari, mahal ng Panginoon, paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Ibibigay ko sa iyo ang buong buhay ko. Ibibigay ko sa iyo ang buong lakas ko hanggat sa abot ng aking makakaya, Panginoon. Paglilingkuran kita hanggang sa uling pintig ng aking puso. Awitan natin ang mahal ng Panginoon. Hallelujah! Ayaw kong mabuhay sapagkat ang buhay na walang Diyos ay buhay na walang pakinabang. Ang mabuhay, mga minamahal, na walang Diyos ay buhay na walang katiyakan. Ang mabuhay tayo na walang Diyos, ito ang buhay na walang kasiguruhan. Ito ang buhay na walang pag-asa, minamahal. Ang mabuhay ka na walang Diyos, nabubuhay ka na walang pag-asa, walang katiyakan, walang kasiguruhan. At ang buhay na walang katiyakan, yan ang buhay na ayaw ko, minamahal. At napakasarap mabuhay, nakapiling ang Diyos. Napakasarap mabuhay, nakasama ang mahal ng Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos sa ibigay sama siya. Huwag kang Ayaw naming mabuhay nang wala ka. Ayaw naming mabuhay na malayo sa iyo, mahal ng Panginoon. Ang gusto naming buhay, ang buhay na palagi ka namin kasama.
darating din ang umaga, kasama mo siya. Kung ikaw ay nagkamali, itatayo ka niya sa tuwing nagharapan. Malayo na iyong narating, wala nang babalik ang muli. Kaya mo siya, kaibigan, kasama mo siya. Kasama mo siya. Iwanan ka na muli, kung ikaw ay nagkamali, itatayo ka niya sa tuwing nagharapan. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalik ang muli. Kaya mo na, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang magbabago, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang magbabago, lalayo, manghihina. Huwag mawawala sa lukihan. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang magbabago, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos. Gagamitin pa tayo ng mahal ng Panginoon, minamahal, sa malawak na paggamit. Alam mo yung palaghanap ang dakila ng Panginoon at salita ng Diyos. Uling ka, mahal ng Panginoon. Hallelujah. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapago, lalayo, manghihina. Gagamitin ka pa. Hallelujah. Mahal ka ako. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa.
sa iyong awitin ito. Salamat sa iyong matamis na presensya. Salamat sa iyong pangungusap. Salamat sa iyong mga salita. Nagpapaunawa sa amin. Pagkakabuti mo, Panginoon. Karapat dapat ka purihin. Karapat dapat ka paglingkuran. Minamahal tayo po'y sama-samang manalangin. Ipanalangin natin na huwag tayong maging katulad ni Solomon. Si Solomon, kung kailan tumanda, kasana kalimot si Diyos. Dapat sana, habang tayo po'y tumatanda, lumalawak ang ating pag-ibig at pag-unawa, paglilingkod sa mahal na Panginoon. Manalangin tayo na pangawakan tayo ng Diyos.